Nagbunga na ang sakripisyo sa ibang bansa ng isang dating OFW na chef. Ang dating nangangamuhan, may-ari na ngayon ng sarili niyang fine dining restaurant. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Taong 2011 nang makapunta ng Singapore ang nooy 19 years old na si Kevin Villarica para mag-aral ng culinary arts. Bagaman malayo ang industriya na napili niya sa family business na meron sila, buo naman ang suporta na natanggap niya mula sa kanyang mga magulang. Kaya kahit na mahirap malayo sa pamilya at mamuhay mag-isa habang nag-aaral at nagte-training, nagsumikap siya na maging isang ganap na chef. 14 to 16 hours ang ginugugol niya kada araw dito. Naging challenge din para sa kanya ang pakikisalamuha sa kanyang mga katrabaho. That time, there was a bit of parang hate, I guess, to Filipino workers because we get mostly their jobs. My co-workers didn't like me because I'm a Filipino. But then my head chef really trained me and showed me na parang tiisin mo lang yung industry, yung kung ano nangyayari sa kitchen, and don't give up. Hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ni Kevin ang mga kasama at nag-focus sa kung ano mga dapat niyang matutunan. Kaya tumagal siya rito ng 6 years. Nagdesisyon na rin siyang umuwi ng bansa para rin makasama na ang kanyang pamilya. Sa pananatili sa Pilipinas, naging part owner si Chef Kevin ng ilang restaurant, gaya ng Hapag, Kochi, Aya, at ngayon ang sarili niyang European fine dining restaurant na Le Fou sa Makati. Kumukuha rin siya ng mga intern na nakikitaan niya ng determinasyon at passion sa pagluluto. Isa na dyan ay si Jerome, na from Filipino cuisine at bulaluhan sa Tagaytay, head chef na ngayon. Feeling ko sa sarili ko noon, hilaw pa ako para sa position na to. Then, he took the risk na i-offer sa akin. So, parang sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko siya i-grab? Si Chef Kev nga nag-risk na i-offer sa akin. So, laban lang. I always tell them, I will train you guys so much that you can be better than me. Hindi ko kayo i-keep under my wings forever. I want you to be free once you're ready. Yun din yung isa ko pang goal ko, bakit I wanted to make more restaurants is to help more chefs. I want them to dream na they can also make restaurants like what I do. Sabi nga nila, ang apoy hindi natatapos sa isang araw. Tulad sa pagluluto, kailangan maglaan ng oras, tiyaga at determinasyon sa ating mga pangarap. Dahil ang tamis ng buhay, luto sa sariling kamay. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang success story ni Chef Kevin Villarica kasama si mobile journalist Kayla Makantan. Kayla, saan nga ba nagsimula si Chef Kevin? Yes, Pops Jay, nabanggit ko nga, napakalayo nung industriya ng business ng kanilang pamilya dito sa kanyang pinasok. No? Talagang yung kanya kasi, Pops Jay... Ito ba yung pawn shop? Nako, hindi nila dinesclose, Pops Jay, pero medyo malayo daw talaga. Yun din yung hula ko na una. Pero medyo malayo daw talaga dito nga sa culinary na gusto talaga niya. Talagang, Which industry? Hindi sinabi ba siya? hindi din binanggit, Hindi rin Pops Jay, binanggit. yes. Okay. Ano daw sila, very private daw sila about their business. Malayo sa And we pagluluto respect at that. pagkain. Okay, kailan naman siya nagsimula magkaroon ng interest sa pagluluto? Yes, Pops Jay, nung bata pa lang daw siya, kapag nakikita niyo yung kanyang nanay na nagluluto, talagang alam niya na interesado na siya, talagang nanonood siya at gusto niyang magawa rin mismo yung magluto. Kaya nga nung siya nag-college, ang kanyang programa kasi, Pops Jay, entrepreneurship, napakalayo, no? So, nung siya ay graduate, dito niya na pinursu yung kanyang pagkahiling nga sa pagluluto abroad sa Singapore. Okay. So, yun talaga, Pops Jay, Doon siya doon pa nag-aral. lang yung pinakaunang experience niya talaga. Doon Yung pa lang ba pag-aaral. may mga at discrimination na pagtitrain. habang nag-aaral siya? Yes, at hindi niya in-expect yun, Pops Jay, kasi nga pinagsasabi niya yung pag-aaral at pagtitraining, tapos pati yung gawaing bahay, syempre sa kanya mismo, sarili niya lang, wala siyang ibang kasama. Kaya nagulat din siya na ganun pala yung trato sa ibang mga Pinoy kapag ka nga nasa ibang bansa na. Eto, nasabi mo doon sa iyong report na kumukuha siya ng mga intern na may same interest niya rin, no? Saan niya naman nakukuha itong mga intern na ito? May programa ba siya para sa mga culinary students? Yes, Pops Jay,
binahagi ni Chef no, yung talagang hindi biro na naranasan niya. Gusto niya like-minded, ha? Yung kukunin Yes, niya. Oo. may mga karanasan siya na physically Oo. nahaharas sila during training Oo. at ayaw niya na maging ganun yung karanasan nung ibang aspiring na chef. So gusto niya na matuto itong mga susunod na generation Oo. sa paraan na tama at yung talagang kapupulutan nila ng aral. So kapag siya ay napupunta bilang chef consultant or part owner sa mga restaurants, syempre nakaka-meet siya ng mga talagang gusto rin na sumunod sa kanilang yapak. At kapag nakikita niya na yung talagang determinado talaga itong mga to, sinasabi niya, Pops J, na hindi niya papabayaan. Kaya kapag siya ay nagbubukas ng restaurants, kahit na yung kanyang ibang tao, Pops J, galing pa ng Negros Occidental, talagang sinasama niya dito sa Maynila para ma-pursue nila yung kanilang passion. At nagtitiwala siya, Pops J, kahit na hindi pa ganun ka bigat yung kanilang karanasan. Okay, saan naman located itong Le Fou ba? Le Fou, yes. Le Fou, French, ano? At ano-ano ang hinahain na chibog dyan? Yes, Ang French cuisine? Sa Makati sila, Pops J, makikita at napakaganda nung kanilang location kasi nasa baba ng hotel, sa Hotel Celeste. At yung kanila, actually pinatikim nila sa akin, Pops J, no, yung best seller nila na steak, Okay. yung tinatawag na picanha. Okay. Parang rare daw to na cut na ginagamit sa mga steakhouse Wow. dahil mahirap siyang kunin. So itong kanilang Wala steak... ka namang dalang sample, ano? Wala Pops J, inubos ko na, sorry. Okay. So itong kanilang steak ay nagagaling pa ng Australia. Wow, So okay. kaya nung nabanggit ko din kasi, Pops J, may ilan sa social media na parang ang kanilang sentiment ay mahal daw. Ang paliwanag naman ni Chef, ang market kasi niya talaga dito ay yung mga gusto sa pagkain. Yung talagang yung quality yung hinahanap. Okay, At para doon sa presyo, medyo mura na siya, considering nga na ang layo pa nung pinanggagalingan at yung kanilang restaurant, Pops J, napakaganda talaga. Perfect siya sana this Valentine's. Kaso, fully booked na sila. So, ganoon, Next year ganoon na. kaganda yung service at yung food talaga, Pops J, yung quality. Okay, so mga paps natin na nais din magtayo ng restaurant, magkano naman kaya ang kanyang naging puhunan para rito? Nako, hindi mura. Siyempre, Pops J, hindi biro, no? Ang nangyayari kasi kapag ka nagtatayo, meron talaga ang importante yung mga partner na para may May isa katuparan. may isang katuparan yung dream na restaurant. So, syempre, Pops J, depende din kasi yan kung ano ba yung gusto nilang Correct. restaurant, anong Sino ang klase. market. Yes, sino ang market. Oo. Eto, nagkataon na si Chef, yun talaga yung, doon Gusto talaga niya yung yung puso niya sa high-end. steak. Yes, Oo. sa high-end, sa fine dining. Yun talaga yung gusto nila. Kasi nga, Pops J, yung una nila, yung hapag, yun yung pinakauna niya na kilala part rin owner yung siya. hapag. Kilalang-kilala na nagsimula sa Katipunan, nalipat dito sa Makati. So, sa ganoon talaga yung gusto ni Chef Kev na mga kanyang restaurants. Alright, maraming salamat Mobile Journal, Kayla Makantan.